Kamusta mga kaibigan? Welcome to Josh Friends, where faith meets friendship and inspiration is always within reach. Ako po si Father Migs Ramirez, and as we step into another year together, I'm so glad you're here with us. For those just joining us, think of this as your spiritual tambayan, a place where we gather to share stories of faith through the amazing collection from Jescom exclusives, Stories of Faith. Whether you're a long-time listener or this is your first time here, tuloy po kayo. Part na kayo ng barkada namin. Each episode, we invite friends of the Jesuits to share something special from the Jescom Exclusives library. Readings from our books, song lyrics turned into poetry, and words that might be exactly what your heart needs to hear today. So, sit back, relax, and let's dive into another episode of heartwarming stories and uplifting messages. Are you ready? Let's go! Magandang araw po sa lahat. Ako po si Mir de los Santos. And like many of us, meron akong mga favorite things to say. Pati sa mga katrabaho ko dati, sinasabi ko tong mga sentences na to. Especially when times are overwhelming, uncertain, or negative. Sige lang, tsaka tulugan muna natin. Sometimes I utter these because I feel like I'm at a dead end. Yun bang wala na akong magagawa sa ngayon, hindi ko pa alam paano, o wala na talaga akong maisasagot muna na makakatulong. Nowadays, I find myself saying this to myself more and more. In the midst of the endless Senate hearings when nothing really helpful to the Filipino people seems to be happening, sige lang. When four of my beloved cats died within a short span of 7 weeks, this past weeks, and parang di nakakayanin ng puso ko ang bigat at ng mata kong umiyak. At night, after a day of trying to function normally, I would think, tulugan ko lang muna ang sakit. These days, maraming madilim at mabigat. May gerang hindi natin alam kung anong mangyayari, and I can't even imagine what the effects are of rising prices because of it on persons and families earning minimum wage or less, or what its impact may be for job seekers. Like myself na kahit may PhD o master's ka pa, anong gagawin mo sa mga to, sa mga titulong to, sa mga inaral mo to, kung nagkakagulo naman ang mundo? Hindi ko rin maisip kung paano para sa mga nandoon mismo sa lugar ng mga pagsabog at pag-atake. At sigurado ko, lahat tayo may kinakaharap, binabangga o pinagdadaan ng bersyon ng karimlan. Pero sige lang. At minsan, tulugan lang muna natin. Hindi sa sumusuko, hindi rin bumibitaw, at hindi gagalaw ng walang kapararakan. Bumibuelo lang. I sometimes view the Passion of Christ as these statements. Ini-imagine ko na habang nakikita ng Diyos Ama na nagdurusa ang mahal niyang anak, sinasabi niyang, sige lang, hindi dahil sa pinabayaan na niya si Jesus, bahala na siya ron, paalo na, pero kasi may tamang paggalaw at may tamang panahon. When Christ breathed his last on the cross after much pain and suffering, maybe he thought, tulugan ko lang muna. At totoo namang quote-unquote natulog siya. Pero pagkatapos ng 3 araw, bumangon muli. Mahirap siguro kung lahat ng nakikita natin sa paligid at pati sa kalooban natin madilim. But my hope really is that I always learn to depend on God's sige lang at tulugan muna natin. Dahil kung akong tao na nagsasabi niyan ay gumigising sa mga bagong araw, bagong posibilidad, bagong pagpili, paano pa kaya ang Diyos kung siya ang nagsasabing, sige lang, tulugan muna natin. Lagi at laging hindi matatapos sa madilim at mahirap lang. Meron at merong biyayang bubulaga at magpapakitang hindi ang mali at hindi ang masama ang huling salita. And Lent, Easter, reminds me that really, God stands by us. God never forsakes us. God loves us. Sa mga panahong nakakalimot ako, sa mga pagkakataong nangihina ang loob ko,
Sa mga araw na parang bakit ganito ang mundo? God, umaasa po ako sa sige lang at tulugan mo muna anak na galing sa iyo at pinahihintulutan mo. Umaasa ako na bawat pagkilos mo, kahit mukhang matagal o hindi ko maintindihan pa, itinatakda mo ang pinakamabuti at pinakatama para sa akin, para sa amin na iyong minamahal at inaaruga. At ngayong dumating na po tayo sa panahon ng Easter, mas may paanyayang panghawakan ano ang mga balak at galaw ng Diyos pagkatapos ng hirap at sakit, pagkatapos ng sigilang at tulugan muna natin. The timing of Good Friday and Easter Sunday may be too short in a sense, kasi tipong pagkatapos malungkot sa pagkamatay ng Diyos nung Biyernes, biglang celebration na ng Linggo dahil sa buhay siya. In real terms, grief, suffering, challenging times like what the world is experiencing now do not move that easily or that fast. But maybe that's the whole point of Easter. Hindi man kayang makapag-move on agad. Panghawakan lang natin na may liwanag na naghihintay at patuloy na kumakatok sa atin kung kailan man tayo handang magpasakop dito. At yang sige lang at tulugan muna natin ay mga pangungusap na paanyaya rin ng muling pagkabuhay ni Jesus dahil bitin niyang mga yan at naghihintay ng anong kasunod pagkatapos. At may dahilan, may karapatan tayong maniwala na hindi man agad-agad o hindi man sa paraang nahinuha natin, darating at darating ang susunod na kabanata ng mas mabuti, mas maganda at mas maaliwalas. Yan ang pinakita ng linggo ng pagkabuhay. Sa mga nasa Biyernes Santo o Black Saturday pa, okay lang yan. Realidad din ang may natitira pang dilim sa mga pinagdaraanan natin. Sige lang. Pwedeng tulugan lang muna natin dahil pag nagising na ang tunay nating kaibuturan at pagmamalay, naroon ang buhay at buhay na walang hanggan. Sa mga nasa Easter na, nawa kapitan ng maigi ang pangako niya at manghatak din ng iba pa para makasama sa pag-asa. Salamat po. Maraming salamat po mga kaibigan. I hope the words we shared resonated with you and gave you something beautiful to carry into your week. Remember, the full book, song, or resource we featured today, along with so many other inspiring materials, can be found at JustCom Exclusives Stories of Faith. And before we go, I want to remind you, in this journey of faith, hindi ka nag-iisa. We are all in this together, growing and discovering God's love in every conversation, every story, and every moment. Ito po si Father Migs Ramirez, and until we meet again, paalam at ingat mga kaibigan.